ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabag o kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Joseph o Kuya Joseph po. At ngayong gabi po ay ako po ang nakatalagang mag-share ng salita ng Diyos. At ngayon po ay day 22 na po ng Journey to the Word. At ang ating tema ay God's Word bring life to our heart and to our home. O sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa ating puso at tahanan. So, bago pa po ako magsimula, samahan niyo po akong manalangin upang gabayan tayo ng Diyos. Panginoon, salamat po Panginoon sa mga oras na ito, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Ama, sa iyong harapan. Ama, sa aming pag-aaral ng iyong salita, dalangin namin, Panginoon, ang iyong paggabay. Nawa, Panginoon, na ang aming mapag-aaralan ngayong gabi, Panginoon, ay mga salitang nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, naggabayan mo po, Panginoon, hindi lang ako, pati na rin po yung mga taong nakikinig ng video na ito, Panginoon, na gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, sa kanilang buhay espiritual, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, maging mas kalugod-lugod kami sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po. Kayo po ang aming pinupuri, dinadakila, itinataas sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So, ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Muli. So, ngayon po,
sa akin po, sisimulan ko na po kasi po naniniwala po ako na lahat naman po tayo dito ay busy. Siguro yung iba nagpe-prepare pa ng hapunan or magpe-prepare pa ng hapunan. So, hindi ko po maipapangako na ito po ay magiging mabilis lang. Pero sa paggabay naman po ng Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa po sa atin ay may matututunan. So, dahil nga po, muli, ang ating tema ay God's Word. God's Word brings life to our heart and to our homes. O ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa ating puso at tahanan. So, totoo naman po, no? Sa totoo lang po, ang ganda po ng ating tema. Kasi po, tunay naman po talaga na ang salita ng Diyos nagbibigay talaga siya sa puso natin nagbibigay talaga siya ng buhay sa puso natin at sa ating tahanan mismo. So, there is the power in words, especially the word of God. So, kung titingnan natin, pag sinabi kasi nating salita, tayo, mga tao tayo, yung salita natin makapangyarihan eh. Siguro hindi lang po nare-realize ng iba, kaya minsan pabara-bara. Pero ang salita natin, makapangyarihan. Kasi po, kapag sa pamamagitan ng salita natin, nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Di ba po? Especially kapag meron tayong isang bagay na gustong makuha or maabot, nagagamit natin yung mga salita natin bilang, for example, gusto nating makuha yung isang bagay malayo sa atin. Isang simpleng salita lang na, "Sir, ma'am, pwede po bang makiabot ng ganitong bagay?" Isipin niyo salita lang iyon, tapos yung bagay na gusto mo, makakamit mo na. So, isa lang naman po itong simpleng illustration kung gaano kapangyarihan yung salita natin. Ano pa kaya yung salita ng Diyos? Di ba po? Imagine niyo na lang po, pag ang Diyos nagsalita, mangyayari. Amen po. Kaya po, ngayong gabi, pinamagatan ko po itong ang pangakong hindi kailanman mapapako. Since ang topic po natin ngayon ang tema po natin ngayon ay salita ng Diyos, dun po ako dumako sa ang pangako ng Diyos. Naniniwala po kasi ako na pag ang Diyos nangako, mangyayari yun. Diba? Maiinip ka nga lang pero hindi mo alam mangyayari yun. Diba po? So, ang ating pong teksto sa gabing ito ay makikita po natin sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 9 or 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So dito, ipinapaintindi sa atin ng salita ng Diyos na ang Diyos may pangako. Di ba po? May pangako ang Diyos pero meron siyang sariling oras. Di ba po? Pero yung pangako na iyon, mangyayari at mangyayari yun. Di ba po? So tutuparin niya yung pangako na yun, pero kaya lang, hindi pa niya tinutupad yung pangako na iyon kasi binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi, tumalikod sa kasalanan, kasi ayaw niya na tayo mapahamak. Biruin mo, imbis na mainip tayo sa mga pangako ng Diyos, dapat nga magalak pa tayo eh. Why? Kasi, yung pangako ng Diyos, pag yun nangyari, tapos sabihin natin tayo ready tayo. Di ba po? Pangako ng Diyos na kukunin niya tayong mga nag-aantay sa Kanya. Pero minsan hindi sumasagay sa isip natin, paano naman yung mga iba nating mga kaibigan, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakatanggap salita ng Diyos or ng gandang balita, mapapahamak sila.
So ayaw ng Diyos yun, kaya binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon upang magawa yung mga dapat natin gawin. So, yun po yung aking pagkakaintindi sa tungkol sa mga pangako ng Diyos kung bakit hindi pa ito nangyayari. Pero tiyak na tiyak mangyayari yun. So ngayon po, ngayong gabi, meron tayong pag-uusapan. Um, Gagamutin natin ang isang sakit ng mga Kristiyano. So, etong sakit na ito is talagang common. Nangyayari ito. I believe lahat ng Kristiyano or karamihan sa mga Kristiyano na-experience ito. So, susubukan natin itong gamutin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung sakit na panlalamig. Di ba po? So, ito na po yung parang pinaka-term na parang I believe kilala sa buhay Christians, di ba po? Sa buhay Kristiyano, di ba? Question, nakaramdam ka na ba ng panlalamig? Kasi ako po, sure ako nakaramdam na po ako ng panlalamig. Di ba? Nakakaramdam ka ba ng pagkapagod sa ginagawa mo na parang paulit-ulit na lang? Totoo, nakakaramdam naman po, di ba po? So, yung mga ganun, kapag minsan hindi mo masasabi na, nakakaramdam ako ng panlalamig. Until nagagawa mo na yung mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. Bilang Kristiyano, may mga bagay na nababago sa atin. Pero dahil sa Holy Spirit, naiiwasan natin iyon. Pero dumarating yung time na pagka tayo naandaran ng sakit ng panlalamig, bumabalik na naman po tayo sa dati nating gawain. Diba po? Yun po yung panlalamig. Yun yung para bang humihinto tayo sa dapat ginagawa natin, pinaprioritize natin, at binabaling natin yung attention natin sa mga bagay na makamundo. So, yun po yung panlalamig. So, ngayong gabi, is pag-aaralan natin siya at kung paano natin siya gagamutin. So ito naman pong pag-aaralan natin ngayong gabi is hindi naman po ito bago. I believe hindi po ito bago. Karamihan po sa atin na mga nakikinig ngayon ay pamilyar kung paano ito i-handle, 'di ba? Kung ano yung mga dapat gawin. Pero ito pinili is para maging reminders po para sa atin. Why? Kasi minsan may mga taong nagkakasakit ng panlalamig sa buhay Kristiyano hanggang sa nauuwi ito sa hindi na nakakabalik. Di ba po? So hanggang sa nauuwi ito ng naging Christian siya tapos sobrang tagal na bago siya bumalik. So nagiging parang permanente siya kapag hindi siya nagagamot. So ngayong gabi, since naniniwala naman po ako na lahat tayo dito nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakapag-share, di ba po? I-share ko na rin po is kung ano po yung revelation sa akin ni Lord. Panlalamig. Pero ano ba ang solusyon upang malabanan natin ang panlalamig sa buhay Kristiyano? Bibigyan ko po kayo ng maikling illustrations. At sa illustration na ito, meron po tayong matututunan. Ito ni-reveal po to sa akin ni Lord. Pansin niyo po sa panahon natin ngayon, napakadami na po mga online sellers. Diba po? Especially sa TikTok. Madalas ako nakakita sa TikTok. Yung mga nag-affiliate, yung mga ng mga products, sobrang galing nilang magbenta. Diba po? Kapag alam mo yun, for example, nanonood lang ako ng TikTok. Tapos, kaka-scroll up ko, meron ng isang tao na nagpo-promote ng product na yun. Tapos, papanoorin ko naman siya. Alam mo yun, sobrang galing nilang magbenta. Ang galing nilang ibida yung mga produkto nila. Alam mo yun, para bang hindi ko naman kailangan yung inaalok mo or ipinapakita mo sa akin. Pero sa sobrang galing mo, parang mapapa-add to cart ka na lang. Diba? Ganun sila. And I believe, karamihan sa kanila, hindi naman siguro, nagtapos sa para bang marketing strategy or may mga pinag-aralan. Minsan street knowledge lang yung alam nila. Pero ang galing na ng mga tao ngayon dumiskarte kung paano nila ibibida yung product nila. Kung paano yung product na yun, yung simpleng product na yun na hindi mo naman kailangan, ipaparamdam sa iyo na ito kailangan mo to. 'Di ba? Tapos sasabihin nila sa bandang huli,
avail now. Ngayon mo na i-check out kasi kapagka natapos siguro yung sale, babalik na yan sa dating presyo. So, parang gano'n. So, ako naman, aaminin ko naman na para bang naano na rin ako sa gano'n, yung para bang na-experience ko rin na, "Oh, okey sige hindi ko siya kailangan pero dahil sinabi mo at parang kailangan ko in the future at mura ngayon, i-a-avail ko, add to cart." 'Di ba po? Add to cart hanggang sa checkout na rin, 'di ba po? Sakto free shipping pa kaya talagang akala so yun yung para bang namamangha ako sa strategy, sa galing ng mga tao ngayon magbenta. Ngayon, mga kapatid, bakit ko po nasabi yung gano'ng example? Kasi po lang po. Ngayon bakit ko nasabi yung gano'ng example? Kasi yung gano'ng mga klaseng mga sellers, napakagandang maging ehemplo at mai-apply natin sa pamumuhay Kristiyano natin, 'di ba po? Why? Kasi kung titingnan mo, yung ginagawa nila, dapat ginagawa din natin, eh. Hindi sa paraang magbebenta tayo, kundi sa paraang, kung paano natin ibabahagi yung kabutihan ni Kristo sa buhay natin, 'di ba? Kung sila, yung mga online sellers, sobrang passionate nila sa items na yon na ito, maiibigan mo, yung produkto na ito, magiging kapaki-pakinabang ito. Gano'n din po sa atin na tayo bilang Kristiyano na dapat ipino-promote natin si God. Dapat ipino-promote natin yung magandang balita na dala ng Panginoong Hesus, na natutunan natin, na isinishare din natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Dapat, alam mo yon yung kapagka ini-introduce mo siya, nakasmile tayo. Of course, napaka-importante, nakasmile tayo kasi ang hirap naman kapagka nag-share ka ng Word of God, tapos um, nakasimangot ka, baka hindi ka paniwalaan. Pero balik tayo sa passion ng mga online sellers. Dapat ganun po tayo, mga Kristiyano eh. Di ba po? Excuse me. Tapos, sa bandang huli, di ba po, yung mga online sellers, again, sinasabi nila is yung presyo. Di ba po? Mura na. Di ba? Ngayon ka na mag-check out. Kasi, pagdating siguro ng panahon or pagkatapos siguro ng sale, ang mangyayari, babalik na yan sa dating presyo, which is mahal na. So sa atin naman, nakita ko yun bilang, oo nga, sa atin din bilang Kristiyano. Avail mo na to. 'Di ba? Avail mo na si Kristo. 'Di ba? Why? Kasi si Kristo libre. Wala kang talo. 'Di ba po? Hindi sayang kapag nag-ano ka na, naglaan ka ng oras sa kanya. Pagka pinapasok mo si Kristo sa buhay mo, yung magiging epekto, 'di ba, ni Kristo sa buhay mo is magiging wala kang talo, 'di ba? Hindi masasayang, 'di ba? Yung oras mo, 'di ba? Then totoo rin na pag hindi mo kasi ginrab si Kristo ngayon, hindi natin alam kung kailan ka ma-expired or kailan magiging huli yung lahat. So, yun yung klase ng example na ni-reveal sa akin ni Lord na, yes, na yung mga online sellers, yung mga nag-affiliate, kung paano sila ka-passion sa pagbebenta ng items nila, products nila, dapat tayo rin mga Kristiyano. 'Di ba? Dapat masaya tayo na pinopromote natin si Kristo sa buhay natin, i-share natin sa iba na ito, sinasabi natin ito ng masaya, sinasabi natin ito na para bang pag hindi mo siya hindi mo siya tinanggap ngayon, hindi natin alam kung meron pang panahon. So, sabi nga ng salita ng Diyos sa Roma chapter 12, verse 11. Sabi dito, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. So ito dapat bilang Kristiyano, ito po applicable sa ating lahat na yung pagiging tamad alisin natin sa mentality natin, sa mindset natin. 'Di ba? Magpakasipag tayo ng buong puso, buong pusong maglingkod sa Panginoon. So, tama naman po si Pablo na tayong mga Kristiyano, kung ano man yung bahid ng pagkatamad, inaalis natin dapat iyon. Di ba po? So ngayon, since gagamutin nga natin is yung panlalamig,
Ano ang dapat nating tandaan upang malabanan ang panlalamig sa buhay Kristiyano, nang sa ganoon ay makamtan natin ang pangako ng Diyos? Totoo po 'yun, eh. Gusto natin makamtan yung pangako ng Diyos. Pero dahil sa sakit bilang Kristiyano na panlalamig, nahahadlangan po 'yun, eh. 'Di ba po, nagiging busy tayo sa mga bagay na hindi naman po dapat and then ang nangyayari, yung mga dapat na prioritize natin, nababalewala, 'di ba po? So ano yung una dapat nating tandaan? Ito po ang unang punto ko po. Ang unang punto ko po ay tandaan natin na ang buhay natin ay maikli lang. Yan lang po. Ganyan po kasimple ang unang punto ko po. Simple lang, pero kadalasan sa ating mga Kristiyano, nakakalimutan natin. Ang buhay natin ay maikli lang po. Di ba po? Sabi po sa Hebreo, chapter 9, verse 27 at 28. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Pansinin niyo po, sa last part ng message, di ba po, para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Actually, yung ano po yung salita na iyon, kapag pagbubulay-bulayin mo yung salita na iyon, yung panlalamig, wala na dapat epekto sa iyo eh. Kung ikaw talaga naghihintay para sa Diyos, or ikaw nag-iintay kay Kristo, yung panlalamig hindi mo hahayaan na tablan ka. Naniniwala po ba kayo doon? Ako po, naniniwala ako doon eh. Nag-iintay ka, bakit ka manlalamig? Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Ang average siguro ngayon, alam niyo po, mapalad na tayo kapag inabot tayo ng 70 pataas. Totoo po iyan. Sa panahon po natin ngayon, mapalad na po tayo kung tayo ay mabubuhay ng 70 pataas. Ibig sabihin noon, talagang nasulit yung buhay natin. 'Di ba po? Pero minsan sa mga hindi inaasahang pangyayari, ang buhay ng tao hindi na po ngayon stable eh. Kumbaga, akala natin malakas tayo ngayon, pero hanggang bukas na lang po pala tayo. Hanggang next week, next month, or siguro ito na po yung huling taon natin. 'Di ba po? So, kaya po sa ating mga Kristiyano, yung salitang panlalamig, hindi na dapat natin to, or dapat sinusolusyonan na po natin ito. Wala na tayo, magpakabisi tayo para sa Panginoon. Kasi, what if dumating yung time na ikaw nanlalamig? 'Di ba? Nagiging busy ka, bumabalik ka sa dating bisyo mo. And then, ang tagal mong naging Kristiyano, tapos nakaramdam ka lang ng mga pagsubok, nanlamig ka. Tapos, hindi mo akalain na, alam mo yun, yung para bang mawawala ka na pala, di ba, magiging katapusan mo na pala, di ba po? So, para bang naghirap or nagpagal ka ng ilang taon sa pagiging Kristiyano, nanlamig ka lang, tapos yun na pala yung, yun na lang pala yung oras mo dito sa mundo. So, alam mo yun, kapatid, hindi mo alam eh. Huwag naman sana na sa ating lahat is humantong tayo sa ganoon. Na again, nakakaramdam tayo ng panlalamig, pero sana gamutin agad po natin. Di ba po? Kaya lagi nating tandaan na ang buhay ay maikli lang. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa na mababasa natin sa Santiago chapter 4 or James chapter 4 verse 13 hanggang 16.
Ito po ay paalala ni Santiago sa mga taong nag-aakala na alam niya ang mangyayari sa hinaharap. Sabi po dito ng kanyang salita, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. So dito po, alam niyo po nung binasa ko po itong salita ng Diyos na ito, parang wala namang masama eh. Di ba po sa akin na yung pagkakaintindi ko lang, wala naman masama sa 13 na kapag tayo, may pinaplano tayo in the future, di ba? Sinasabi nga ito kadalasan ng mga, minsan tayo or mga mahal natin sa buhay, na next year pupunta kami dito, magtitrip kami sa Boracay, or kaya tapos sa bandang buwan na ganito, pupunta kami sa Palawan. Nakaset na talaga yung pamamasyal namin kasi pagod na pagod kami sa trabaho. Alam niyo po yung mga ganong mga conversation na pagpaplano, di ba po, sa buhay natin, hindi po pala iyon minsan, hindi, biblical way, hindi pala siya maganda. Di ba po? Di ba? Especially kung yung gagawin naman natin is hindi naman pala para kay Lord, kundi para lang sa ating sarili. So, again, hindi naman po masama yun in a sense na dapat sinasabi muna natin kung loloobin. Di ba po? Kung loloobin ng Diyos. Yan po, napaka-importante niyan sapagkat wala pong assurance. Magandang magplano, hindi masama po iyon. Pero lagi nating tatandaan kung loloobin. Diba? Wag naman yung para bang sure na tayo. Again, hindi po natin hawak kung ano yung bukas natin. Diba po? Kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Diba po? So, nothing is absolute. Diba po? Sa ganong pangyayari. Ang maire-recommenda ko lang po sa inyo na sa tuwing mag-uusap kayo, sa pamamagitan ng ganyan, meron kayong mga plano, lagi niyong sabihin kung loloobin. Why? Kasi ang buhay natin maikli lang at wala tayong assurance kung buhay pa tayo sa araw na iyon. So, yun po ang aking unang punto. Tandaan natin ang buhay ay maikli lang. Pangalawa ko po, para malabanan ang panlalamig sa buhay Kristiyano, ang pangalawang punto ko po is, ang hindi pagsunod ay may kaukulang kaparusahan. Opo, sinama ko po itong punto na ito upang itanim sa puso at isip natin na ang Diyos marunong din magalit. Di ba po? Sabi dito sa kanyang salita, darating siyang, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at paparusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Paparusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. At hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. So, totoo po ito. Kaya po ang hindi pagsunod ay may kaukulang kaparusahan. Pansinin niyo po sa ating binasa na verse. Ang sabi po dito, darating sa verse 8, darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at paparusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita. Imagine niyo po,
na ito given na paparusahan ng Diyos ang hindi kumikilala. Pero paano naman kung ikaw kumikilala ka sa Diyos, pero hindi ka naman pala sumusunod? Di ba po? Kaya po sinama ko po siya. Ang hindi pagsunod ay may kaukulang kaparusahan. Kasi kung tayo po, we claim to ourselves na tayo po Kristiyano, pero hindi naman tayo sumusunod, wala po tayong ministry, or lagi tayong paiwas. Ang ginagawa natin is, nagsisimba tayo, tapos, pagka meron iaatang sa ating responsibilidad, punong-puno tayo ng dahilan. Di ba po? So, kung ano-ano pa yung mga dahilan natin, minsan nahihiya pa tayo, yung para bang galawang mga batang Kristiyano sa pananampalataya. So, alam mo yun, kapag ka nanatili ka pala ng ganon na hindi sumusunod, again, hindi sumusunod or hindi ka nag-grow, may kaparusahan po pala iyon. So, naiintindihan po natin. Kaya kapatid, kung ikaw nanlalamig ka, at yung mga araw na sumusunod ka, buwan, taon na sumusunod ka, tapos ang mangyayari, manlalamig ka. Siyempre po, pagka nanlalamig ka, nandyan yung hindi ka na sumusunod. Napapabayaan mo na yung gawain mo para sa Panginoon. At dumating yung time na oras mo na, di ba po, lalabas na sa paghuhukom, hindi ka sumusunod. Ihininto mo eh. Di ba po? I-give up mo. Or sa bandang huli, napagod ka kakahintay. Di ba po? Nanganganib po tayo na maparusahan. Kung ganun po ang mindset natin. Kaya again, yung panlalamig bilang panlalamig sa buhay Kristiyano, huwag mong hayaan na pasukin ka nito. Di ba po? Gamutin natin agad. Di ba po? Kasi dapat marunong kang matakot. Di ba po? Sa trabaho nga, kapag ka meron tayong merong pinapagawa yung mga amo natin na dapat ganito gawin natin, ganito, ganyan, tayo ginagawa natin agad kasi ayaw natin siya magalit eh. Ano pa kaya yung Diyos? Di ba po? So, isa po yung bagay na dapat po kinukonsider natin. Nang sa ganon, yung panlalamig natin, masolusyonan po na agad natin. Sa aklat ng Biblia, bigay ko po sa inyo yung example ni King Saul. Di ba po? Si King Saul po ay hari or masasabi natin unang haring ng bansang Israel. Di ba po? Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 hanggang 3. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Paparusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka at tupa, kamelyo at mga asno." So malinaw na ang utos ng Diyos ay total annihilation or sakupin, patayin, walang itirang buhay doon po sa lugar ng mga taga-Amalekita. Yun ay utos ng makapangyarihang Diyos sa haring si Saul. So, napakainam na alam niyo po yung istorya. Pero sa nakakaalam, alam naman po ninyo yung nangyari na hindi nasunod ni Saul ang ipinag-uutos ng Diyos. Di ba po? So, si Samuel po ay propeta ng Diyos. Di ba po? Nakipag-usap ang makapangyarihang Diyos kay Samuel kung paano kung paano na-disappoint ang Diyos sa ginawa ni Saul. Sabi dito sa unang Samuel
1 Samuel chapter 15, verse 20 hanggang 21. Ang sabi po dito, sumagot si Saul, pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Binihag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasasakupan niya. Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka, at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan, na nakatalagang wasaki ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. So dito po, na-disappoint po ang Diyos sa ipinamalas ni Saul. Why? Kasi po, yung utos sa kanya, total annihilation. Pero ano yung ginawa ni King Saul? Ang ginawa ni King Saul, binihag lang niya si Agag. In short, hindi pa po pinapatay. Binihag niya si Agag at ang mga magagandang tupa, baka, di ba po? Yung mga tupa, pinakamagandang tupa at baka, yun po yung kanyang itinira. Kasi po, dito nag-ano siya nag-ano po siya rito, kumbaga para bang pinangunahan niya na imbis patayin yung mga magagandang mga hayop na iyan, ihahandog ko na lang yan sa Diyos. Di ba po? Pero, dito sa kwento na ito, hindi ko na lang po itinuloy. Pero dito sa kwento na ito, kaya na-disappoint ang Diyos sapagkat hindi isinunod ni Saul 100% yung ipinag-uutos ng Diyos. Di ba po? Hindi sunod ni Saul. Di ba po? Kaya na-disappoint ang Diyos. Di ba? Kasi ang sabi ng Diyos dito, hindi mahalaga sa kanya ang handog. Baliwala ang handog kung hindi naman sinusunod yung utos. Di ba po? So baliwala ang handog kung hindi naman sinusunod yung utos. Kaya po sa atin mga Kristiyano, merong utos po sa atin. Di ba po? Kaya ang mga utos sa atin, hindi po dapat natin ito binabaliwala. Di ba po? Kaya ito po, yung ang hindi pagsunod ay may kaukulang kaparusahan. Pag may inuutos sa atin ang makapangyarihang Diyos, siguraduhin po natin na iyon ay gagawin natin. Di ba po? Kasi kahit yung ibang part ginagawa natin, pero meron siyang inutos na labag sa kanya na ginagawa natin, hindi rin po tayo karapat-dapat. Di ba po? So, ang aking pangatlo naman po, ang aking pangatlong punto naman po, may tapat na gantimpala ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Yes po. Totoo po yan, na ang pagsunod natin sa Diyos, may gantimpala po. Di ba po? Siyempre po, may gantimpala ang Diyos. Yung mga amo nyo nga yung mga magulang nyo nga na kapag kayo sumusunod sa Kanya, ginagantimpalaan kayo Ano pa kaya yung Diyos? At ito pa po ang masasabi ko. Kapag ang Diyos naggantimpala sa taong sumusunod sa Kanya, ako po naniniwala, hindi kayo babarating ng Diyos. Ako po naniniwala na kapag kayo ginantimpalaan ng Diyos sa kabila ng inyong mga pagpapagal, mapapasabi kayo na yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Diyos, masasabi niyo sa sarili niyo na hindi kayo worth it sa ganung bagay. Di ba po? Kasi, ito Diyos to Hindi ito basta hari lang ng bansa. Hindi ito basta presidente lang. Di ba po? Ito po, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pag ito nagbigay ng gantimpala, sisiguraduhin ng Diyos na worth it. Di ba po? Sabi dito sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8, 7 hanggang 8.
Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. So dito, tapat ang Panginoon na kaya sinasabihan niya na maglingkod kayo ng may mabuting kalooban. Yes, totoo naman po yun. Kasi baka naman po, yung iba sa atin, naglilingkod. Kasi ito, sabi ni Lord eh. Di ba? Ito na. Di ba po? Oo na, magpe-pray na. Ako na lang lagi. So, alam niyo yung ganun, sumusunod ka, pero hindi mabuti yung kalooban mo. Hindi, sinasabi mo, sumusunod ka lang dahil, ito na. Di ba po? Yung para bang, wala sa kalooban mo, napipilitan ka, hindi naman po yun maganda. Kaya, nilinaw ng Panginoon na kapag ka maglilingkod kayo, may mabuting kalooban. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran ninyo at hindi tao. Alalahanin yung gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti. So, tayong lahat may nakalaan na gantimpala at ang Panginoon ang magbibigay nun. Di ba po? Kaya sa ating pagpapagal, tayo po naging Kristiyano na lang din eh. Pinasok na natin yung pagiging Kristiyano na kung saan susundin natin yung ipinag-uutos ng Panginoong Hesus. Sundin na lang natin to, susundin natin to, sinimulan na natin, tapusin na natin. Di ba po? Huwag na natin baratin. Di ba po? Huwag na tayong ano mo yun, yung para bang trabahador na para bang happy-go-lucky, nakikilos lang kapag kinikailangan. Di ba po? So, hindi ganun. Dapat committed tayo 100%. Kristiyano ka, tinanggap mo si Kristo, Kristiyano ka, and then panindigan mo yun. Di ba po? Panindigan mo yun hanggang sa huling hininga mo. Di ba po? Why? Kasi sa kabila ng mga pagpapagal mo na yun, gagantimpalaan ka ng Diyos. Again, pag ang Diyos naggantimpala sa iyo, hinding-hindi ka babaratin. So ano pa yung rason mo para manlamig? Di ba po? So bakit ka pa manlalamig? Bakit ka pa magpapakalugmok sa depression, anxiety, kung ang Diyos, meron siyang salita na talaga namang magpapalakas sa atin, magbibigay buhay sa atin. Di ba po? Sabi dito, sa salita ng Diyos, sa Philippos o Philippians, chapter 3, verse 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So dito po, mararamdaman natin yung passion ni Pablo. Di ba po? Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na yung ganap na buhay. Or, hindi niya inaari na siya is naabot na niya. Diba? Na siya sure na. Diba po? Na siya sure na maliligtas. Hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Isipin niyo po yun, si Pablo na po yung nagsasalita. Di ba? Pinagsisikapan niyang makamtan ang nasa hinaharap. Di ba po? Ibig sabihin po kasi, pag pinagsisikapan mo yung hinaharap, yun yung makakamit mo yung pangako ng Diyos. Di ba po? Sinisikap mo na makamit yung gantimpala ng Diyos. Ano ba yung gantimpala ng Diyos na gustong makamtan ni makamtan ni Pablo? Makamtan ko ang gantimpala na
iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isipin niyo po, si Pablo na po yung nagsasalita rito. Si Pablo na po yung nagsasalita rito na patuloy siyang nagsusumikap, pinagsisikapan niyang makamtan ang nasa hinaharap. Why? Bakit kailangan niyang pagsikapan iyon? Kasi pag hindi po siya nagsumikap, di ba? Pag hindi siya nagsumikap, hindi niya po makakamtan yung gantimpala. Yun yung makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Di ba po? Isipin niyo yun, isang apostol na siya tinawag na siya ng Diyos. Pero hindi siya sure eh. Di ba? Kaya nga siya nagsusumikap. Di ba po? Pinagsisikapan niyang makamtan ang nasa hinaharap. Sinusubukan niyang i-reach out sa pamamagitan ng pagsusumikap niya araw-araw magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba po? Kaya po tayo, dapat ganoon din po eh. Pero paano tayo magsusumikap kung tayo po nakakaramdam ng panlalamig? Kung tayo tinotolerate natin yung panlalamig? Di ba po? Asan po yung pagsusumikap roon? Di ba po? Paano natin makakamit yung gantimpala kung tayo po nanlalamig? Kaya mainam po na kung tayo nakakaramdam ng panlalamig, maisip nyo rin po, maisip po nating lahat na ang Diyos may gantimpala sa mga taong sumusunod sa Kanya. Di ba po? Tapat naman ang Diyos eh. Di ba? Para bang sa isang nagtatrabaho, tapat naman yung amo mo eh. Bakit parang pabanjing-banjing ka lang na para bang sinasahuran ng ama? Di ba po? So, ganun yung sa akin eh. So, ganun yung para bang example na kailangan gawin din natin. Yung katulad ng ginagawa ni Pablo na magsumikap. At yung pagsusumikap na ito, araw-araw ito. Meron po bang break? Wala. Ang pagsusumikap natin araw-araw hanggang sa huling hininga po natin. Amen po? Amen. So, again, pagsikapan po natin na makamtan yung gantimpala. Gusto po ba natin makapamuhay kasama si Kristo? Siyempre naman po. Diba? Sabi dito sa Santiago chapter 1 or James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, totoo po yun. Mapalad ka kung nananatili kang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Okay po. Ngayon po, ang totoo po niyan, tatlo lang po dapat talaga yung i-share ko sa inyong points. Pero for some reasons, ito po, bigla po itong ipinasok sa akin ng Panginoon. Ito po ay hindi pwedeng hindi ko po ito isama sapagkat alam ko ito po ay importante. Yung pang-apat na puntos ko upang malabanan natin ang panlalamig. Ang sabi dito, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Dito po papasok yung pagkakaisa nating magkakapatid. Naniniwala naman po ako na pinapahalagahan natin yung buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, especially brotherhood. Di ba po? Mga kapatid natin sa pananampalataya, pinapahalagahan po natin ito. Di ba? Kaya po kapag ang isang kaibigan natin para bang nagkakaroon ng lelo, hindi umaattend, laging balisa, may pinoproblema, trabaho po natin bilang Kristiyano na palakasin din natin yung loob niya. Nang sa ganoon yung panlalamig na dinaranas niya is matapos agad, magamot agad. Di ba po? So, iyon ang sabi ng Diyos. Di ba? Magkaroon tayo ng pakialam sa ating kapwa. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan.
ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayo po, ang bawat isa sa atin ay katawan ni Kristo. Di ba po? Tayo po ay sumisimbolo, tayo po ay sumisimbolo ng katawan at ang pinakaulo natin ay si Kristo. So kung tayo katawan, dapat tayo nagpa-function. Dapat po tayo kumikilos. Pero minsan, dahil nga po sa panlalamig, ang nangyayari, nai-stop. Yung iba sa atin, nai-stop. Hindi na kumikilos. Nawawala na sa ministry. Ano yung dapat gawin? Kaya nga po sa aking ika-4 na puntos, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Dapat po, pinapalakas natin yung kapwa natin kapag pinanghihinaan po sila. Di ba po? Kasi sadyang darating yung time na yun eh. Palalakasin mo yung loob niya kasi pag dumating naman na ikaw naman yung parang pinanghihinaan, yung in-inspired mo na yun or pinalakas mo, minotivate mo na iyon, ikaw naman yung palalakasin. Nagpapalakasan kayo ng sa ganon, nagagamot nyo yung sakit na panlalamig. Amen po. So, yun yung disenyo ng Diyos. And I believe matutuwa ang Diyos kapag ginawa natin iyon. Di ba po? So, sabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, 14 hanggang 18, nakikiusap kami sa inyo mga kapatid, na pagsabihan nyo ang mga tamad, palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo. So, iyon po ang utos ng Diyos, na magkaroon tayo ng pakialam sa isa't isa. Diba po? Hindi natin, at dapat hindi po tayo namimili na kung sino yung sasamahan natin. Wala pong ganun. Walang divisions na ito, grupo lang to ni ganire. Diba? Ito, grupo ng mga lalaki, grupo ng mga babae, sila lang. Hindi po ganun. Diba po? Wala pong dito, yung sinabi dito na choice. Diba? Na ilan lang or pili lang yung mga palalakasin mo ng loob. Dapat lahat. Di ba po? Kaya nga, pagsabihan nyo ang mga tamad. Kung siya tamad, di ba, hindi kumikilos, pagsabihan nyo. Di ba po? Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. May mga kapatid tayo na mabilis lang matukso. May mga kapatid tayo na talagang, alam mo yun, may mga kapatid tayo na talagang mahihina yung pananampalataya nila. Mabilis silang nauudyok ng mga makamundong gawain. Palalakasin natin yung mga mahihina sa pananampalataya. Di ba po? Magiging pasensyoso tayo or pasensyosa sa babae. Di ba? Huwag tayong gaganti sa mga gumagawa sa atin ng masama. Di ba po? Kasi ang Panginoong Hesus, hindi naman siya gumanti sa mga taong gumagawa sa kanya ng masama. Di ba po? Kumbaga, dito yung lalabas yung pagiging role model ng Panginoong Hesus. Sikapin nating makagawa ng mabuti sa isa't isa. Yes po. Di ba po? Dito po papasok yung kapwa natin, palalakasin natin. Di ba po? Nanghihina sa pananampalataya, ano yung dapat natin gawin? Di ba po? Bigyan natin ng time, kausapin natin, i-treat natin. Di ba? So, paglingkuran natin na parang ang Diyos yung pinaglilingkuran natin. Di ba po? Lagi kayong magalak. Laging manalangin. Yes. Ito po. Always pray. At magpasalamat kayo kahit anong mangyari. Di ba po? Totoo po yan.
Kahit anong mangyari, magpasalamat kayo. Dumanas kayo ng problema, magpasalamat kayo sa Diyos. Why? Kasi yung mga problema, yung mga pagsubok, dumaraan po sa buhay natin, hinahayaan po ni Lord yun eh. Kasi paano tayo mag-grow? Paano tayo lalakas? Kung sa mga pagsubok, walang dumarating sa atin. Di ba po? So, kailangan po natin ng pagsubok nang sa ganoon nasusukat kung gaano po tayo katatag. Di ba po? So, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo. Kaya po mga kapatid, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Gamutin po natin yung panlalamig. Di ba po? Kasi, again, kapag ka po ang panlalamig, hindi po natin nasusolusyonan yan, wala po tayong ginagawa, nagiging malamig na lang po yung kapwa natin or yung isang kapatid natin hanggang sa wala na pala siyang oras. Di ba po? Wag po natin hayaan. Di ba po? Yung panlalamig na balutin ito tayo, pati na rin po yung mga kapatid natin. Sa akin pong pagtatapos, ito po ay salita ng Diyos na makakatulong sa atin sa araw-araw. Lagi nating tandaan. Santiago or James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Totoo po yun. Yung panlalamig, minsan daraan at daraan din po sa atin iyan. Pero matuto po tayong gamutin ito. Or matuto po tayong gamutin natin yung mga kapatid natin na nakakaranas ng ganito. Di ba po? Di ba? Kasi kapag ka nanatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok na iyon, tatanggap tayo ng gantimpala. Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Di ba po? Tatanggap tayo ng buhay na ipinangako ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Kaya po, yun ang pangako ng Diyos na kailanman hindi mapapako. Tapat ang Diyos sa Kanyang salita. Kaya tayo maging tapat din po tayo sa ating mga gawa. So, doon po ako nagtatapos at samahan niyo po ako na manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napag-aralan, Panginoon, sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming natutunan, Panginoon, ay hindi lang po namin basta narinig, kundi maitanim po sa aming puso at isip, nang sa ganoon maisagawa po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, sa bawat pagsubok, patuloy na palakasin mo kami, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon. Lagi niyo po kaming lukuban ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Nang sa ganon, ang gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa amin. Patuloy, Ama, nagabayan mo kami sa aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Patatagin. At Panginoon, sa mga taong nakikinig ng mensahe na ito, Panginoon, dalangin ko, Ama, na pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kung nakakaramdam sila ng panlalamig, ito po ay masusolusyonan. Ito po ay magagamot sapagkat, Panginoon, tapat ka. Tapat ka sa mga taong nag-aantay sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, dakilain ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen po. So, yun po. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At salamat po at sinamahan niyo po ako sa ating pong day 22 po ng Journey to the Word of God. So, bukas po, meron po uli tayong ganitong sessions, pero ang mag-share naman po ngayon ay ang si kapatid na Stephanie Jane. Kaya po inaanyayahan ko po kayo na bukas po ay makinig din po tayo. Naniniwala po ako na
patuloy po tayong gagabayan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So maraming salamat po sa inyong lahat at sa naglaan. God bless po. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Isang kaluluwa para sa kanya, isang kaluluwa, ang langit ay magsasaya. Kaya halika na at pangitiin siya. Isang kaluluwa para sa kanya, isang kaluluwa, ang langit ay magsasaya. Kaya halika na at pangitiin siya. Isang kaluluwa para sa kanya, isang kaluluwa, ang langit ay magsasaya. Kaya halika na at pangitiin siya. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa maganda